Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibyo natin, magugulat kayo. Press BBM pumutok sa galit, umamin na speaker, sinampal ng kahihiyan, Castro nilaglag. Yan mga karibyo natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni News PH, yan mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH yan mga karibyo natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibyo natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yung pong araw, matapos po, ang galing ng timing, no? Matapos po na yung kumalat. Mahirap po itong no? Yung mga leader natin. Ha? Pagtirang pikon, mahirap po talaga. Hindi ko alam kung may kaugnayan yun. Yung pagkalat ng video na mukhang naisnab ni Sara Duterte si Speaker Martin, no? Kaya biglang ngayong gabi magugulat ka ngayong hapon ewan ko kung hapon ba o gabi na ito na ipasa, biglang nagpasa ng resolusyon hinggil dito sa panawagan sa ICC. Ang daming bala, no? Ang daming bala ni Tambi, no? Okay, alam po ninyo mga kapatid, ang pinagtataka ko, nasa na si Castro? Meron po bang laglagan na po ba? Kasi sa political strategy po, mahirap pong na-identify dito sa grupo nila Castro, no, yung Makabayan Black. Kung may ambisyon po si Martin na tumakbo sa mas mataas na posisyon, mahirap po, wala pa pong nanalo na identified o nakilala na kaalyado nitong mga Makabayan Black. So, eto na naman yung classic tale ng sila yung nagsaing, sila yung nagtanim, yung Makabayan Black, sila yung umani, sila yung nagbayo, sila yung nagsaing, pero iba po yung kumain, no? Ang alam natin lahat, kaya ako kinakantyawan to si Castro. Ang alam natin lahat, sila po yung magpapasa ng resolusyon. Di ba? Ina-announce ni Castro yan. Sila yung magpapasa ng resolusyon at may suporta na sila dito sa mga liderato dahil may nakakausap na sila. Sabi ko nga nung mga nagdaang araw, dapat etong si Martin talaga ang susi, no? Etong susi ng HOR. Kaya lang, ganun talaga no? Pagka hindi malawak yung leader, hindi nga naiisip na yung kanyang pinsan ay ang presidente ng Pilipinas. Ito po yung unnecessary na bagahe, no? Unnecessary kasi hindi naman nakarapat dapat na maging pasanin pa. Ang ganda-ganda, no? Ang ganda po ng pronouncement ni Pangulong Marcos, no? Natuwa po yung mga tao sa kanya, yung mga unit team. Natuwa po na ang tanong nga natin, bakit ngayon lang nagsalita si Pangulong Marcos, no? Na suportado niya pa si BP Sara. Ang ganda na maghapon So yan mga karibyo natin totoo ba kayang nagka-isnaban or inisnab ni BP Sara itong si Martin Romualdez mga karibyo natin? Well anyway, doon po sa video parang masasabi natin talagang hindi nga pinansin itong si Romualdez mga karibyo natin. Ikaw ba naman mga karibyo natin, banatan ka ng banatan, no? Papansinin mo ba? Well, dito naman kung hindi naman pinansin ni BP Sara, nagpapakatotoo lang po siya mga karibyo natin. May nag-comment nga po mga karibyo natin, bakit hindi raw pinansin ni BP Sara, no? Si Romualdez, dapat nagpakapolitiko na lang daw si BP Sara mga karibyo natin. Ibig sabihin, no, makipagplastikan mga karibyo natin dito, kaya 'di ba? Kasi mostly 'di ba mga politiko yung mga plastic naman mga karibyo natin, 'di ba? Makipagplastikan na lang daw itong si BP Sara, parang hindi na politiko. Well, anyway mga karibyo natin, ang masasabi ko lang diyan mga karibyo 'di ba? At least si BP Sara nagpapakatotoo, 'di ba? Totoo yung pinapakita niya, kung galit siya, 'di ba? Alang naman, 'di ba? Ikaw na nga itong binabanatan na makikipagplastikan ka pa. Wag na hindi naman ikaw ang amo ng vice presidente. Sino bang amo ng vice presidente ng Nabubulol na tayo mga karibin natin. Sino po ba ang amo ng bawat opisyalis ng ating bansa?
Hindi tayong lahat mga karibyo natin na sambayan ng Pilipino. Hindi po kung sinong politiko dyan, di ba? Oh, yan. Yan nga po, sinasabi ni Sir Badong Aratelis mga karibyo natin na pagkatapos po ng pangyayari yan, nagpasa agad ng resolusyon nitong si, di ba? Si Kong Abante na papasukin yung ICC mga karibyo natin dito sa ating bansa. Nako po. Yan, may resolution po na papasukin. At may nag-comment din po about dito kay Congressman Abante mga karibyo natin. Doon po sa comment, lumalabas po na itong si Congressman Abante, ano ito ni dating Pangulong Duterte, parang nasa side ni Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon daw parang bumaliktad na itong si Congressman Abante? No? Ang comment po niya, sabi niya, sige lang kung Abante may araw ka rin, no, na lalapit sa mga Duterte, muling babalik, sabi niya, sa mga Duterte. At sasabihin nila na wag na, hindi ka na namin kailangan, no? Yun po yung comment ng ating isang ka-review dito sa ating munting channel, mga ka-review natin. So ito, panoorin po natin itong video. Naihabol pa yung dito sa ICC na kung tutuusin, wala naman po talaga tong silbi. Resolution lang po to. Ito po, wala pong kapangyarihan ang House of Representatives na magpasya tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga grupo sa labas, no? Katulad po niyan, umalis na tayo sa ICC. Pangulo ng Pilipinas lang po yan. Kung babalik tayo sa ICC, Pangulo lang po ng Pilipinas. So wala pong karapatan makialam ang ICC dito po sa foreign relation, no, ng ating bansa. So bakit pa sila gagawa ng resolusyon? Kung hindi naman po yan, ang resolution pong gagawin nila, dalawa po yan. Pwede pong kilalanin, pwede rin hindi kilalanin, immaterial. Wala pong silbi, kumbaga. Bakit nagre-resolution pa? Di ba? Show of force. Pagpapakita ng puwersa. Kaya nga po, dalawa po yung mangyayari niyan. Mayroon pong mapapahiya dito sa magpinsan na to. No? Unnecessary po. Bakit unnecessary? Pwede namang walang mapahiya. Di ba? Pwede naman po sana. Alam nyo mga ka-review natin kung bakit ako natatawa mga ka-review. Kasi isipin mo, napakarami ng problema ng ating bansa mga ka-review natin. Tapos yung gagawin nilang resolution ay ganito. Di ba? Ako naipapaisip na ako mga ka-review natin kung pwede bang gumawa ng resolution na yung mga presyo ng mga bilihin babaan naman. Pwede ba yun mga ka-review natin? Gawa nila ng resolution yan? Kasi, di ba, yan po yung problema ng halos lahat ng Pilipino, mga ka-review natin. Yan po yung problema. Kayo, agree po ba kayo na matataas na talaga ang presyo ng bilihin? At sinasabi nila nga na inflation, mga ka-review natin, yung sanhi niyan. Well, anyway, inflation na kung inflation, di ba? Ang tanong natin, may ginagawa ba kayo para ma-lessen na mga presyo? May mga resolution ba ng Kongreso patungkol dyan, mga ka-review natin? Hindi ba yung problema ng ating bansa? Pakamot na lang tuloy tayo Nang walang mapahiya. Okay, basahin muna natin yung pamagat ng resolution tsaka yung prayer, no? Hindi po natin babasahin lahat. Karamihan po sa resolution, mauunawaan nyo na doon lang po sa headline at tsaka dito sa kanilang prayer. Basahin po natin itong resolution na ito na inihain itong mga congressman para malaman din natin kung sino yung dalawang congressman. Okay. Akala ko po yung pagsasabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat impeach. Actually, totoo yun, no? Sinasabi ni Pangulong Duterte, may mga intelligence pa naman yan. Dating presidente ng Pilipinas yan. Meron pa rin pong mga sa intelligence community nagbibigay sa kanya ng mga update. Totoo po no? Kaya yung hamon ni Pangulong Duterte na pag in-impeach nyo si BP Sara, tatakbo ako, senador at saka vice president kung wala pa akong demensya. Kung hindi pa siya nag-ulyanin. Pero balik po tayo dito sa resolution. Basahin po natin ng konti at nang maintindihan po natin kung ano yung hinihiling nila. Hindi po ito lahat, babasahin ko yung simula lang. House Resolution 1477 introduced
by Representative Bienvenido Abante. Nagugulat tayo kay Abante. No, kala mo kakamping. Pinasalamatan pa yan ni VP Sara, di ba? Kasama si Kimbo. Yan, kagagaya ko kay Kimbo. Namaos na rin. And Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. So si Abante at saka si Gutierrez. Bakit hindi nyo sinama si Franz Castro nga pala? Tinabla nyo na. Tablado pala kayo, Franz. Okay, ito po ang pinakasama rin ng resolution. Resolution urging the appropriate Philippine government departments na nanawagan po sa mga appropriate government offices and department and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Ayan. Okay, at ang kanilang panalangin, siyempre maraming whereas yan. Now therefore, be it resolved that the House of Representatives, through the resolution, call on the appropriate Philippine government, department, and agencies to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime. So yan mga karibin natin, ano po bang pinalalabas dito sa video ito mga karibin natin sa sinasabi ni Sir Badong Maratilis, no? No, para sa akin po, opinion lang po ito mga karibin natin ha. Consistent po, no? Yung Kongreso, yung itong House of Representatives, mga karibin natin, consistent po, no? May mga plano na sila, plan A, plan B, aywan ko hanggang anong plan ito, mga karibin natin, sa paninira or sa, di ba, sa pagtira dito sa mga Duterte, lalo na kay Vice Presidente Duterte, Sara Duterte, mga karibin natin. Di ba nung una, di ba, sinasabi nila may ano daw agad ay si Castro, di ba, sinabi na may planong patalsikin or impeach itong si BP Sara. Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na wala namang ganung mangyayari. Ito, plan B agad sila, mga karibin natin ha. Plan B agad sila. Ito, resolution agad tayo. Papasukin natin yung ICC, no? Imbestigahan natin itong mga Duterte. Itong mag-amang Duterte na mga karibin ang paiimbestigahan nila. So yan mga karibin natin, ano po ang ating ano dito? Talagang consistent po itong hindi natin alam kung ano pa yung mga sorpresa, di ba? Nalalabas hanggang sa 2028. Nako, marami-rami siguro itong mga karibin natin nalalabas, na? At mapapag-uusapan dito sa mga propaganda nila laban kay BP Sara or sa mga Duterte, mga karibin natin. Kaya nga lang mga karibin natin, ang problema kung mapapaniwala ba nila yung taong bayan. Ikaw, nanonood ngayon, mga ka-review, maniniwala ka ba dito sa mga inaano nila, sa mga Duterte? Ha? Yung nakikita ko lang dito mga ka-review natin, opinion lang po ito ha. Desperado, mga desperadong moves to mga ka-review natin eh. Kasi hindi nila tinitigilan eh. Parang gustong-gusto nilang mapag-usapan, di ba? Walang gap na nangyari, di ba? Talagang sabihin natin yung gap na sinasabi ko mga ka-review natin eh. Ngayon, di ba, palipasin muna natin yung isyong ito, tapos next year or next month, bigyan na naman natin sila ng matinding pasabog, di ba? Ganun, walang gap na nangyari mga karibin, talagang consistent yung kanilang ginagawa. Yan mga karibin natin, no? Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para atin salam po ng ating mga kababayan ng inyong nararamdaman patungkol po dito sa ating balitang ito, right? Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, no? Mag-subscribe na rin po kayo kay News PH yan mga karibin natin. Maraming salamat po.